Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sabi ng ating Panginoong Jesus. Habang nagninilay po ako, naalala kong isang kwento tungkol sa dalawang magkaibigan na probinsyano. Noong unang mga araw, pagka sinabing probinsya, talagang pagka sinabi mong probinsya, napakalaki ng kaibahan sa lungsod sa Maynila. No? Kaya nga, ang pangarap siguro ng isa sa mga pangarap ng mga taga-probinsya ay makarating man lang sa Maynila o makita man lang kung ano ang lungsod ng Maynila. Sa madaling sabi, itong dalawang magkaibigan na ito, binalak nila na pumunta ng Maynila at nangyari nga po yun. Nagtungo sila sa Maynila, dala-dala ang mapa, sapagkat syempre, hindi nila kabisado ang Maynila. But unfortunately, kahit na nga minsan may mapa ka, even with all the maps that you have, mahirap pa rin talaga yung actual eh. Minsan talagang sadyang nakakalito, kaya yung magkaibigan na ito na lumuwas patungong lungsod ng Maynila ay naligaw. And since sila'y naliligaw na, pero ang problema ito, nahihiya silang magtanong. Nahihiyang magtanong kasi minsan, di ba, pagka probinsyano ka, maliban sa taga-probinsya ka na nga, minsan pagkagaling ka sa iba't ibang mga lugar, yung iba't ibang mga lugar merong kanya-kanyang dialect. At halatang-halata pagka galing ka sa probinsya kasi yung punto, di ba? Nanduroon kasi yung punto eh. Kung taga Bulacan ka, may punto rin. Lalong-lalo na siguro kung taga Hagunoy ka. Mapunto kasi ang mga taga Hagunoy. The first assignment na meron ako dito sa Bulacan is doon sa Hagunoy. Kaya nakakahawa ko yung kanilang punto eh. Maliban dyan, kung taga Batanggenyo ka, o kaya Bisaya, diba? Kaya minsan, ang tendency mo is to hide. Kasi baka mahalata. And itong magkaibigan na ito, they don't want na mahalata sila. Kaya anduroon yung takot, nanduroon yung kaba. Pero ultimately, since they have no choice, wala nang choice eh. Naliligaw na kasi talaga sila eh. Kaya kinakailangan nilang magtanong. Kaya lumapit sila sa mamang pulis. Sabi nila, mamang pulis, pwede po bang magtanong? Sabi ng mamang pulis, ano po yun? Kaso nga, dahil may kaba, may daga sa dibdib. Ayan, hindi nila matuloy-tuloy kung ano yung kanilang sasabihin. Mamang pulis, pwede po bang magtanong? Paulit-ulit hanggang sa naiinis na ngayon yung mamang pulis. Kasi paulit-ulit na lang, hindi naman sinasabi kung anong kailangan. Pero yun nga, dahil nagalit na yung mamang pulis, nasabi rin nila yung kanilang gustong sabihin. Kaya lang, iba yung kanilang nasabi. Sabi na, mamang pulis, pwede po bang magtanong? Ano nga yun? Kami po'y nagwawala. Yun yung sabi ng magkaibigan. Hindi sila nawawala, sila'y nagwawala. Pero may katotohanan yon. Kapag tayo nawawala, tayo'y nagwawala. Kapag tayo hindi nabubuhay sa tama na landas, sa tamang daan, hindi lang tayo nawawala. Nagwawala tayo. Wala tayo sa tama. Wala tayo sa sarili natin. At yun ang katotohanan. Kanya nga,
Napakaganda ng gospel natin ngayon. We are being reminded that Jesus is the way. Being the way, Jesus is the only way. No? Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesus, isa ako sa mga daan. There's only one way, and that is Jesus. No? Wala nang ibang daan, kundi si Jesus. Ngayon, kapag sinabing si Jesus ay daan, if we accept Jesus as the way, anong ibig sabihin nun? Kung tinatanggap natin si Jesus bilang siyang tanging daan, anong kahulugan nun para sa atin? Ang kahulugan nun para sa atin, no? Kung tinatanggap natin si Jesus na siyang tanging daan, ibig sabihin nun, ang daan, ano bang ginagawa sa daan? Dinadaanan. Tinatahak. So madaling gustong sabihin sa atin, we should learn to walk in the ways of Jesus. We should imitate Jesus. Ang buhay na dapat isabuhay natin ay siyang buhay na sinabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang ibig sabihin if we accept Jesus as the way. Yun nga lang, ang problema kasi sa atin, di ba? No? Yung daan kasi ng ating Panginoon, hindi sa lahat ng oras will make us comfortable. Hindi sa lahat ng oras, the way that Jesus offered is something that is easy, madali. From time to time, the road, the way, who is Jesus, no, will make us experience difficulties. Mararanasan natin ang hirap. At yun nga yung problema natin. Pagkat dumarating kasi yung mga hirap, no, kapag yung road naging mahirap na, maatras na tayo. Ako bilang motorista o nagmamaneho rin, paminsan-minsan, gumagamit ng daan. Siyempre, gusto ko ng expressway. Siyempre, gusto ko ng magandang kalsada. No? Pero, alam niyo po, hindi sa lahat ng oras dapat hanapin natin yung magandang kalsada. Sapagkat sa buhay natin, may mga bagay na hindi pwede na dumaan tayo ng shortcut. Sa buhay natin, hindi pwedeng lahat inaapura at minamadali. May mga proseso na dapat pinagdaraanan upang totoong yumabong at lumago at umunlad. Hindi naman nadadaan ito sa shortcut. At ganito ang buhay natin bilang Kristiyano. Hindi ito nadadaan sa shortcut. Ito'y isang proseso. Ito'y isang pakikipag-ugnayan, pagkilala sa ating Panginoong Jesus. At sana ito yung maunawaan natin. Kaya sabi ko sa inyo, to say that Jesus is the way, to believe that Jesus is the way, means accepting the life of Jesus, imitating the life of Jesus. At sigurado ako, itong daan na ito, sabi nga sa atin ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. This way leads us to truth. Dinadala tayo sa katotohanan. This way leads us to life. Ang daan na ito, dinadala tayo sa buhay. Alam niyo po, no? Sa panahon na ito, nanduroon yung generation natin ngayon, nanduroon yung tinatawag nating information explosion because of the social media, because of the internet. Alala nyo noon, kapag meron tayong gustong aralin, no? Kapag yung mga estudyante gumagawa ng research,
Anong dapat nilang gawin? They have to go to the library. Di ba? Talagang pupunta ka physically, pupunta ka sa different libraries. No, para magawa mo yung research mo. At minsan pa nga, pabilisan kasi unahan saan? Sa sources, sa libro. No? Pero ngayon, no, you only need to click. No, you only need to type, to encode, and then presto, you have the information that you need. Pero ano yung problema sa panahon natin ngayon? Sabi ko nga, in spite of the information explosion na meron, nakakalungkot kasi mayroong mga tao na instead na magbigay ng tamang information, ginagamit ang social media para magpalaganap ng mali, ng fake news. Kaya instead na magbigay ng information is nagkakaroon ng misinformation. No? Misguided. People are misguided. At alam niyo po, no? Kaya nga, kung babalikan natin yung reflection natin last Sunday, sabi natin, we need to know the shepherd. Nung Good Shepherd Sunday, sabi natin, dapat talaga kilala natin ang tinig ng mabuting pastol. At para sa akin, dapat alam din natin kung ano talaga yung totoo at sana makilala natin kung sino ang katotohanan. Pero paano ba nakikilala ang katotohanan? Sabi ko nga nitong nakaraang linggo ng Good Shepherd Sunday, enter into a relationship with Jesus. There's no other way, but we enter into a relationship with Jesus. That's only then that we learn to know the voice of the shepherd. That's only then that we learn to know ano ang totoo. Alam niyo po, balikan ko yung karanasan ko sa pag-drive. No? Since ako'y from rin, probinsyano rin po ako eh. Talaga, isa sa mga pangarap ko, makapag-drive. No? When I learned how to drive, no, my dream is to go to Manila. Kasi to experience paano mag-drive sa Manila. Because driving in the province is different. Iba. No? Wala namang maraming mga pasikot-sikot doon eh. No? Ang kalye doon, kaliwat kanan lang naman eh. No? Dali lang. Pero sa Maynila kasi, bigla-bigla na lang pagka namali ka ng exit kung saan-saan ka na dadalhin. Diba? No, kaya nga, so, tapos hindi lang, kasi noon, sa mga provinces talagang 2 lanes lang eh. No? Yung isa papunta doon, yung isa pa ganito. At pagka lumuwas ka na Maynila, ang daming lanes. Ano? Kaya, sabi ko sa kaibigan ko, a-attend kami ng kasal. Ikaw kakong tagatingin kung saan tayo liliko. Kaso yung problema, yung kaklase ko, nakasama ko, tulugin at mahinang mata. Minsan nakakalampas na kami. Hindi naman pwedeng bumalik. Kaya, ayan. By experience, talagang naliligaw. Pero alam nyo, yung mga drivers before, since wala pang GPS, paano nila ginagawa na ma-master yung mga kalsada? They have to memorize it by heart. They have to learn it by heart. Hindi sila umaasa sa GPS. Pero once na na-master nila, talaga namang kahit saang pasikot-sikot, dalhin, alam nila. At ganun din sa atin. No? Ito rin yung hamon sa atin. If we have a relationship with Jesus, we know Jesus by heart. At alam natin yung totoo. Alam natin yung katotohanan. At ang katotohanan na sinasabi ni Jesus, hindi palaging magaan, hindi palaging madali, hindi palaging sinasabing, oy, ang bait-bait mo. Sasabihin niya sa atin, mali na ang ginagawa mo. Diba? Yan ang katotohanan na si Jesus. Hindi nanlilin lang, hindi nambubudol,
hindi nanloloko. Sinasabi niya sa atin, ano ang totoo. Ano pa? Si Jesus bilang buhay, si Jesus bilang buhay, alam niyo po, di ba ang mundo, ano yung offer sa atin? Pleasure. No? At yung pleasure na ito, sinasabi sa atin ng mundo, buy these things. Have these things. Magkaroon ka ng mga bagay na ito, and you will be happy. Na para bang happiness is, dapat you have itong mga bagay na ito. Pero, we experience, naranasan natin sa ating buhay, ang mga bagay ay gamit lang talaga. Ang mga bagay na ito lumilipas. Pero ang tanging ang Diyos ang hindi kumukupas. No, ang mga bagay ay lilipas, pero ang Diyos hindi kukupas. Gusto natin ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Walang iba yon, kundi si Kristo lamang. Tandaan natin, ang kasiyahan, ang kaganapan ng buhay ay hindi matatagpuan sa mga bagay lamang. Matatagpuan ito kay Jesus. Matatagpuan ito sa pamilya na nagmamahal sa atin. Matatagpuan ito sa mukha ng mga tao na pinaglilingkuran natin. At sana ito yung makita natin. Pero paano? Again, we go back. When Jesus said to Philip, Diyatat, Diyatat, hindi mo pa ako nakikilala? No. Ang sagot na ito ni Jesus ay hindi sagot na nagtuturo ng destinasyon. Ang sagot na ito ni Jesus kay Felipe para makilala niya ng lubusan si Jesus. Enter into a relationship. To know the way, the truth, and the life is to enter into a relationship with Jesus. Sana ho, patuloy na yumabong ang ating relasyon, ang ating ugnayan kay Jesus, na siyang daan, katotohanan, at buhay.